Madam Vice President, Yes. kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Yun. Ah, Salamat na nandito kayo. Ako po ay nagre-represent ng grupo ng Bangon Sambayanan. Bangon Sambayanan mainly po ay organisasyon ng mga dating rebelde, mga dating kadre na nagbalik loob sa gobyerno, especially sa panahon ng previous government, Pangulong Duterte, and we build organizations on the ground. Kaya po tinawag namin Bangon Sambayanan to advocate for good governance, for reform, and genuine peace sa isang matino na panggobyerno. Pero kami po ay na-frustrate at ang aming mga mass-based area dahil napabayaan po ng gobyerno ni Marcos ang kapakanan ng mamamayan. And for almost 4 years, nagtitiis po kami, kaya kami sumama sa grupong Kampila. Natipunan ng mamamayan para sa bayan to advocate for reform and good governance. Kasama ko po ngayon, i-introduce ko lang briefly, bago po ang pagpapahayag. On my right, ay ang galing sa grupo ng mga retired uniformed military officers and police officers. Sila po'y naglingkod sa kapulisan, sa hanay ng security sector. Pinapangunahan po ni retired General Daus, and then si former Captain, Navy Captain Ray Valeros, si Colonel Opriasa, and si Lieutenant Taliwa. And of course, ang aming tagapangulo po ng 25 strong coalition members and alliance network of Kampila. 25 organisasyon po ito na aktibo, pinamumunuan ni dating political advisor to the President, Pangulong Duterte, Attorney Jing Paras. Nandiyan po siya. Si Attorney Maniluna is a crusader lawyer against graft and corruption, and he is part of the advocacy for reform and good governance na nakakahalubilo namin sa Kampila. At the same time, save sa NCR. Ay, para sa Metro Manila, save sa. Okay? And then si Brother Hens, siya po ay isa sa main organizer, mobilizer ng riding community in the country. Yung mga riders at lahat po na nabubuhay sa motorbike. Si Hens ay Duterte Riders Support Team and Duterte Group of Rider Philippines. Malaki po ito ng community. At kami naman po ay network mainly ng urban poor communities sa Metro Manila and cities. Inday Cares, kasama po natin sa parallel ang non-government organization na Inday Cares. They care and they cannot less care, so therefore they are here. Always here. They always care. So ito po, una, number 1, malala na po at malalim ang problema ng ating bansa. Paulit-ulit po ang mga pagdumha, kahirapan, kaguluhan sa politika, at ang tinatamaan po taong bayan, mga mamamayan. Democratic institutions are being destroyed systematically, never seen before since after the martial law sa tatay ni Bongbong Marcos Jr. And so therefore, kumilos ang taong bayan. Pero sa pagkilos na ito ng taong bayan, mga kababayan, nakita po natin na isang malaking kakulangan na nanawagan tayo ng pananagutan at ng paniningil ng taong bayan sa 1.9 trillion pesos na pandarambong sa mga ghost or mga substandard flood control projects. Nanawagan tayo sa pag-abuso at pagwaltas, pagkurakot sa pondo ng bayan, and yet, dinidedba tayo ni Marcos Jr. I'm talking about yung tayo, yung mamamayang Pilipino. Wala siyang pakialam at pagkos pinalala pa niya ang krisis politika at pinalala pa niya ang krisis sa ekonomiya. People are in miserable conditions right now, mga kababayan. Kaya po, sa pag-uusap na ito, maraming salamat sa inyong pagdalo dito. We are bringing out the message. Ang taong bayan na naninindigan ay kailangang pagkaisahin. Kailangan may mamuno upang ito ay mabuo bilang isang malakas na puwersa sa pagsusulong ng mapayapang pagbabago. But, hindi magaganap ang pagbabago kung walang mamuno.
kung walang direksyon at kung kalat-kalat ang mga inisyatiba at mga pagkilos. Wala kaming ibang nakikita sa grupo na ito at marahil sasabihin na rin namin ang mayoriya ng sentimiento ng taong bayan. Naniniwala sila that the legitimate alternative leader that can bring unity sa pagkilos ng taong bayan at pagbubuo ng tamang direksyon sa pagbabago at reforma sa gobyerno is none other than the Vice President, Sara Duterte. But that call for her to lead our people in our country is voluntary on her part. But on our part, it is already an obligation to call on her. To respond to the call is voluntary on her part. But to call on her to lead is an obligation for us. Kaya kami nandito. Kasi among us and all other organizations, iisa lang po ang mayroong mandato na ibinigay ng mahigit 32 million Filipinos na nagtiwala sa kanya that she can be the leader of this country. Walang iba kundi ang Vice President Sara Duterte. At pakinggan natin ang pagpapaliwanag na karagdagan bakit lumabas kami sa panawagan ng katarungan, pagbabago at pagkilos sa totoong pagbibigay katarungan sa problema natin kay Marcos Jr. at sa kanyang gobyerno. Walang ibang solusyon kung hindi dapat may mamumuno na sa ating mamamayan at sa pagkilos ng buong sambayanan. I will have Attorney Jing Paras to start it off and we will provide solidarity reaction after him. Congressman Jing Paras, please take it. Magandang umaga po. Maraming salamat kay Eric Celis na matagal nang naninindigan kasama natin sa pagkilos for so many months or even already in the last 2 years naninindigan at hinihikayat natin na magkaroon ng reforma pero palala ng palala ang ating gobyerno at nagkamistuhan na nilustay ang pera ng mga mamamayan, trillion. So, pero sa aming pagkilos, iba-iba ang aksyon. Nandito, katabi ko si Kuyang Ray Valeros, representing the UPI, si Lamani, they represent, halos lahat dito, and so many others who are not here, they represent the sentiments of the Filipino people. Correct. Especially those who are angry, those who are restless, those who are so disappointed with the government. Pero all our expressions, all our lahat natin pagkikilos ay sporadic. Isa dito, isa doon, isa dito, isa doon. Wala pong unifying force. Minsan nagkaka-conflict in the ideas kasi wala pong nag-unite. Kaya dumating kami, nagkasundo kami sa isang panawagan na hinikayat namin ang ating Vice Presidente Sara Duterte na lumabas na siya maninindigan bilang isang leader ng maraming taong bayan na nandyan lang sa kanilang pamamahay, nandyan lang sa kanilang trabaho, pero sa kanilang puso at diwa, sila ay galit na sa nangyayari, sa kahirapan nila, at saka sa mga iba pang harassment, persecution, weaponization of this government against them, just merely to express their grievance against the government. So, kailangan may isang tao na mag-unify, kailangan ng isang tao na titindig, haharap, at maghihikayat sa taong bayan na magkaisa, magbuklod-buklod. Hindi natin ma-achieve sa mga hanay na humihingi ng reforma sa gobyerno or humihingi ng pagbitiw sa gobyerno kung walang nag-unify or walang isang tao na naghihikayat sa bawat isang naniniwala na wala nang
pag-asa ang ating bayan. We are already a failed state as of now. Kung walang tatayo na leader. We have been facing so many things in the past. We had the people power 1, we have the people power 2. Parating may leader na tumatayo at naghihikayat para ang sambayanan na naniniwala na wala ng silbi ang gobyerno ay magkaisa. Ngayon, kalat-kalat. Pero ang dami-dami na kalat-kalat na mga parallel organizations, mga grupo, na isang diwa lang, isang puso lang, na galit na sila sa kalagayan nila. Lalo na itong nalaman itong sobra-sobra na pagnanakaw, pinamunuhan mismo ng gobyerno. Na dapat sana, itong gobyerno nito, gagamitin yung pera na yan para sa kabutihan, para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga mahirap. Pero sino nakikinabang ngayon? Yung mga cronies, yung mga oligarchs. Habang yung mayaman, kontrolado nila lahat ng mga negosyo, pero ang sambayanan ay paurong ng paurong sa kahirapan. So, nangangailangan tayo ng isa. Ang isa lang ang tumatayo na tao na legitimate, hinalal ng 32 million. Kaya, Madam Vice President, kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Ha? Sabi ko kayo na tatakbo kayong presidente. Eh malayo kayong eleksyon eh. Pero nung sinabi mong tatakbo kayo ng presidente, you have already declared that you will lead. Yes. All of us. Pero if you're just inside your office, or you are just visiting a little number of people, you are not uniting all of us who believe in you as the true leader, eh wala pong mangyayari. Ha? Sa dami naming expression of grievance against the government, kalat-kalat po kami. Hindi kami magkabuo dahil hindi namin naririnig ikaw lumabas at hinihikayat nyo kami na magkaisa under your leadership, Madam Vice President. Klaro. So, this is the time for you to wake up. Huwag mo na po ulitin, Madam Vice President, yung pag-asa namin sa iyo noong 2021 na ikaw na ang tinignan ng taong bayan sa survey. You are the real president. Yes. But you failed us at the time. You instead helped this bangag person. You helped him to become president. And look at what happened because of your help. Disaster. Naging disaster ang gobyerno. Disaster. Nakulong pa yung tatay mo, nilapas pa sa ibang bansa. Grabe. But we are not blaming you because We are not. these are decisions to have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second, ma'am. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now, or we will never have peace, we will never have reform. All the thieves in government will prosper Correct. as, they are being covered up by themselves. Especially grabbing power in the Senate. At ito mismong Marcos na ito, alam niya na labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero ginantihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority which is 13. So, I'll give the chance to the others po na manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader, and you should come out in the open and ask everyone
to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman at dating political advisor Jim Paras. Malinaw ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna and then the rest of the leaders mamaya.